Magandang umaga muli sa bawat isa. Boker Tov, that is Hebrew. Good morning. Welcome to the message for today entitled The Holy Spirit Glorifying Jesus. Let us proclaim Him, the Holy Spirit, this way. The Holy Spirit glorifying Jesus. Let us proclaim Him, His ministry this way. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at matatagpuan po ang ating verse reading na gamitin natin springboard sa pagtatalakay ng mensahe na yan sa John chapter 16 verses 5 to 15. The title of this message is The Holy Spirit Glorifying Jesus. Let us proclaim His ministry this way. No? So, salamat muli sa bawat isa na makikinig nito. Ito po ginamit sa Golden City Tennis Court Bible Club na mabahagi ang salita ng Diyos. Pero habang inaantay natin ang mga pumapasok for the live FB message, let us again take this opportunity to present to you the gospel or the gospel of our salvation. The good news coming from the word euangelio. Eu means good. Angelion means message or good message. At ito po ay about the work and person of Jesus Christ. Yung kanyang redemption, yung kanyang blood, yung kanyang righteousness, yung kanyang intercession, at ang kanyang advent, no? Second advent or muling pagbabalik. Bakit po naging good news yan? Because that is the plan of redemption ng God sa atin. Kasi tayo po ay may bad news na tayo po ay nahiwalay at hindi reconciled sa God because of our sin. At nangyari yan during the fall of man, nung nag-commit po si Adam ng sin. And because God is holy, we cannot go anymore to God, or we cannot be reconciled with God because we are all sinners and fall short of the glory of God. So, napaka masamang balita yan kasi we're unreconciled with God. Hindi lang unreconciled, talagang kalaban tayo ng God. At the same time, kung hindi maayos yan, we'll spend eternity in hell because the penalty of our sin, no? The wages of sin is death. This is a very famous verse in Romans 6:23. The wages of sin is death. But nandun naman yung si Jesus Christ na talagang nandun yung life. So, the gospel is about Jesus na siya may nagre-reconcile sa atin, sa God the Father, kasi nahiwalay tayo and under tayo by the God of this world, Satan, at ang ating nature ay makasalanan because we inherited the nature of Adam during the fall of man nung nagkasala sila. So Jesus Christ came into this world to save sinners. At sabi nga ni Paul, of which I am the worst. Sabi ni Paul yan. So katulad din Paul, tayo lahat ay makasalanan and we are not ang ating mga righteousness, kung ano man yan, by good works, hindi yan satisfactory sa God. Only Jesus Christ has accomplished all the righteous requirement of a holy God at makulang sa atin yan. If we repent from our sins and accept or believe on the Lord Jesus Christ, ang ating channel po of the grace of God ay ang ating faith po. We can only have that by faith, not by any ceremonial things or by doing anything. Because ang ating pong kalagayan ay hindi po talaga nakakaabot. Sa umaga po ito ay isang tatalakayin natin yung ano ba yung Holy Spirit. Ang isang trabaho ng Holy Spirit ay kukonvict tayo sa ating kasalanan, but ang pinaka-main objective ng Holy Spirit is to glorify Jesus Christ. So we will proclaim His ministry, the ministry of the Holy Spirit that way. So ating pong babasahin mga partners sa tennis. Ang ating book ngayon ay nasa John chapter 16 verse 5 to 15. Okay. We'll begin in a few minutes, seconds. Okay.
We'll start na. And I hope na ang banal na espiritu po ang magbibigay sa atin ng gabay. Let us begin. Boker Tov, good morning to everybody. Welcome to the message for today entitled The Holy Spirit Glorifying Jesus Christ. Let us proclaim Him this way. Ibig sabihin yan, mayroon pong nakasulat na ang Holy Spirit ay nagpo-proclaim at glorify si Jesus Christ. Let us proclaim His ministry that way. So, ating pong basahin ang nakasulat sa John 16 verse 5 to 15 at we will use this as a springboard for discussion and explaining the title of this message. Ang aking pong Bible dito ay New King James Version. Kung kayo po ay may ibang translation or version ay baka magkaiba yung ating mga words pero halos pareho lang naman ang message. So babasahin ko po sa English, New King James Version, John chapter 16, verse 5 to 15. Ganito po ang subtitle sa akin, The Work of the Holy Spirit. Verse 5, But now I go away to Him who sent me, and none of you ask me, Where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of this world is judged. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that He will take of mine and declare it to you. Tayo muna yung manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpapasalamat sa mga salita na aming nababasa at alam namin, Lord, that these words are very powerful at ito po ay papasok sa mga isipan ng makikinig at magbabago sa kanilang buhay kung ito ay gagabayan ng banal na espiritu at bubuksan po ang aming puso at isipan. Lord, guide mo po ako, Lord, sa aking pagpapahayag. Ang banal na espiritu po, Lord, ang magbigay sa akin ng karunungan upang maipaliwanag po, Lord, ang mensahe sa umagang ito. At ganoon din po sa aming makikinig ay buksan mo, Lord, ang aming pag-iisip na espiritual. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. Magandang umaga muli sa mayroon naka-feed dito na hindi maganda audio, no? So, ayun na matry natin ito ng dahan-dahan. Okay? Test natin. 1, 2, 3. I hope na makukuha na yan. Okay. Sige po, I hope na maganda din yung ating makukuha dito, no? Okay. Tingnan natin ulit, no? I hope na maayos na yung audio natin. Sige po. Ang ating pong binasa ay matatagpuan sa John 16. At ito po ay isang account na sinasabi ni Jesus Christ na ipinapadala po niya ang banal na espiritu sa atin, no? At pinapanalangin po natin na ang banal na espiritu po ang magbibigay sa atin ng gabay sa mensaheng ito. And I hope nung ating audio ay maging maayos na at ang hindi lamang sa audio kundi ang ating spiritual na pag-iisip ay hindi rin mababag, no?
kasi ang banal na espiritu po nag-guide. So ang pinakamahirap po na gawain ng magpapahayag ay ako ipoproclaim ang banal na espiritu. Kasi bihira lang po ang nagsasalita tungkol sa banal na espiritu, at kung minsan mayroong nagsasalita, it's either you will downplay the Holy Spirit or you will exaggerate the Holy Spirit. Yun lang din ang ano doon, kasi minsan hindi nga nababanggit sa mga churches kung ano yung role ng Holy Spirit sa ating salvation. At the same time, mayroon naman mga church na na-over naman ang pagpapahayag ng banal na espiritu. So sa umagang po ito ay gagamitin po natin yung sinabi po dito sa verse 14 ng chapter 16, He will glorify me. Ibig sabihin dito, si Jesus Christ nung nagsasalita dito, the Holy Spirit will glorify Jesus Christ. And He will take what is mine, sabi ni Jesus Christ, and declared it to us. So unang-una, kailangan natin balikan ang mga basics about the Holy Spirit. So sa ating pong mga Pilipino, sanay po tayo sa Trinity, at palagi nating ipinapanalangin in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. The Holy Spirit po is the third person of the Trinity. At tayo po ay naniniwala na ang Trinity, the God the Father, the Son, and the Holy Spirit are equal, co-equal, co-eternal, and co-essence. So, ang banal na espiritu po ay person po yan siya. Person. He is a person. Pwede mo siyang i-grieve, no? At siya po ay pwede rin maka-quench, no? Kaya sabi, do not grieve the Holy Spirit na nagsisild sa atin, no? Nagsisild sa atin, sa ating redemption. At nakasulat yan dito sa Ephesians 4:30. Ang sabi dito sa Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Kailangan natin malalaman na ang Holy Spirit po ay God din yan. God din yan. Kasi sabi dito sa Acts 5, sabi sa Acts 5, nung ito po ay isang account na nagsinungaling po si Ananias at Sapphira, kasi mayroong tao dito na nagsisinungaling. Ito po yung account kung bakit nasabi po natin na ang Holy Spirit ay God, no? But a certain man, Acts 5 verse 1, but a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession, and he kept back part of the proceeds. His wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said to Ananias, ito yung sinabi ni Peter kay Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land? Sabi niya, bakit ka nagsisinungaling sa Holy Spirit na hindi mo sinabi yung totoong presyo ng yung property na ibibigay sa church? Kasi sa kapanahon na ito, may time pa na nagbenta ito si Ananias sa Sapphira. Kailangan, hindi naman sila pinipilit, pero nagsinungaling sila, hindi nila inintriga or binigay yung buong pera na amount. Sabi ni Peter, while it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not on your own control? Dito na nakasulat, why have you conceived these things in your heart? You have not lied to men, but to God. So, sabi niya dito, sabi ni Peter doon sa verse 3, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price? At sinabi niya dito, you have not only lied to men, but to God. So, ibig sabihin nito, the Holy Spirit is God, and He is the third person of the Trinity. So, kailangan natin maintindihan yan, na ang Holy Spirit po ay God, at siya po ay member ng Trinity, na yun ang plano ng kaligtasan. So, mayroon pong role ang Holy Spirit sa ating redemption, no? Kasi ang redemption plan po sa atin ay ganito po, nag-usap-usap yung tatlo, no? They're one.
in essence, but meron silang in the economy of salvation, yun ang hindi masyadong maintindihan. In the economy of salvation, kailangan mayroong tatlong role. Yung role ng God the Father, na siya yung nagplano ng ating kaligtasan. Yung role ni Jesus Christ, na siya yung mag-execute o siya yung mag-perform. Kailangan niyang bumaba dito sa lupa, magkatawang tao, at gagawin ang dapat hindi natin magawa, kasi that is the main part of the bad message or bad news na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. We all part of the glory of God, ang ating nature ay makasalanan. Hindi yan satisfactory regardless kung anong gagawin natin. Hindi yan makakaabot sa standard ng God na very holy. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, at siya ay mag-perform, siya ay mag-obey sa lahat ng mga batas. At the same time, nandun yung blood niya mabuhos to pay for our sins. At the same time, yung banal na espiritu po yung magkukundik sa atin. Ipapadala yung banal na espiritu when Jesus finished his work. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa cross, it is finished. So dito ay sinabi niya dito, but now I go away. Si Jesus Christ ang nagsasalita dito. But now I go away to Him who sent me. So malinaw na si Jesus Christ ay pinadala ng kanyang Father. Kaya nga sabi, babalik na ako sa nagsugo sa akin, at hindi kayo nagtatanong kung saan ako pupunta. But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. So kayo ay kinakabahan, sabi na sa mga apostol, kasi ako ay mawawala na. Pero sabi niya, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he come, ano po yung plan, ang role ng banal na espiritu sa ating salvation? Ito po yung role ng banal na espiritu. He will come, he will convict the world of sin. Kailangan makonvict tayo kung ano yung talagang kasalanan. Ang main kasalanan talaga dito ay unbelief. No? Unbelief of the Lord Jesus Christ. And of righteousness and of judgment. So kailangan ang role ng banal na espiritu ay ikukonvict ang mga tao doon sa kasalanan. Kasi ang kasalanan po, tayo po ay hindi nakaabot sa kalawalatian ng God. Hindi tayo nakakaabot. Ang isang meaning kasi ng sin is hindi nakaabot, na fall short, no? Fall short. Unbelief. And of righteousness, mali yung ating pagkakaintindi ng what is righteousness. Akala natin tayo ay righteous. Akala natin kaya natin abutin yung righteousness ng God, pero ang righteousness ng God ay napakataas. Ang righteousness natin ay napakababa. Hindi kayang abutin ang righteousness requirement of God. At the same time, we can only be saved if we will have the external righteousness na mapapunta sa atin. Kaya nga, pinadala si Jesus Christ kasi siya yung perfect at siya lamang ang may perfect righteousness. And if we believe in Him, we will have the righteousness of Jesus Christ. Maibigay sa ating mga records. Mapapalitan yung ating records. Kasi yung records natin doon sa judicial system ay even how maganda yung gagawin natin ay hindi na aabot yun. So, at the same time, He will convict us of judgment. No? Kasi akala natin, hindi pa tayo nag-judge. Kasi sabi dito, the judgment because of the ruler of this world is judged already. So that is the role of the Holy Spirit in salvation, convicting. Pero dito tayo mag-focus. Ano ba yung main role talaga na Kasi dito po ay minsan nakakamali tayo, minsan na binababaan natin ang role ng Holy Spirit, minsan sinosobrahan naman natin. So sabi ni Jesus Christ dito, I still have many things to say to you, but you cannot bear name now. However, when He, the Spirit of truth, ibig sabihin, lahat ng sasabihin ng Holy Spirit ay truth yan. Because Jesus is truth. The Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority. So, hindi po nagdadagdag ang Holy Spirit
kung ano yung mga ginagawa ni Jesus Christ. But whatever he hears, he will speak. And he will tell you things to come. No? Sabi nito, how can we glorify Jesus Christ? He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. So lahat ng ginawa ni Jesus Christ sa kanyang pagpunta dito, yun ang gagawin ng Holy Spirit. Hindi niya yan dadagdagan at hindi niya yan babawasan. So kailangan niyang i-declare yung redemption, yung righteousness, yung blood of Jesus Christ, yung kanyang intercession. Kasi alam natin si Jesus Christ ay nag-intercede sa atin, nakaupo na siya sa kanan ng Ama at nag-intercede sa atin. At i-declare din niya na pagbabalik ni Jesus Christ. So dito po ay paano na mag-glorify yan? No? Unang-una, kailangan i-define talaga si Jesus Christ. Kaya importante na makilala natin kung sino si Jesus Christ, na siya talaga ang God na nag-i-incarnate, nagkatawang tao to save us from our sins and from our fall and from our condition, no? Yun, kailangan natin i-explain yan. Kailangan natin ma-explain na si Jesus Christ ay God na nagkatawang tao. He is truly God and truly man. So, hindi pwedeng bawasan ng Holy Spirit, hindi din niya pwedeng dagdagan. Kaya nga, kung ano lang yung nakasulat, the foundation of our belief ay nakasulat lamang yan sa kay Jesus Christ and the apostle at mga disciples niya na sinulat dito sa Bible. So kung ano yung nakasulat dito sa Bible, hindi natin pwedeng dagdagan yan. So hina-highlight dito, hindi natin pwedeng i-highlight yung ating kakayahan na mayroong mga new revelations kasi tapos na po ang Bible at mayroon pong iba na nagsasabi na mayroon pang revelations ang banal na espiritu sa kanila. Hindi natin pwedeng gamitin yung experiential revelation na yan na nakikita ko ang Panginoon na nakipag sa akin. Hindi po pwede yan kasi hindi yan nag-glorify kay Jesus Christ. Kasi ang sabi ng Bible, hindi natin pwedeng dagdagan ang nakasulat dito. Hindi natin pwedeng bawasan. So kailangan natin maintindihan talaga. Kaya nga very hard dito kasi minsan binababaan natin ang trabaho ng Holy Spirit. Minsan dinadagdagan natin. So balikan ulit natin how can we glorify Jesus Christ. Kailangan natin itaas palagi niya. Taas natin palagi si Jesus Christ. Itaas natin palagi siya sa mga ministers, no? Palagi natin inuulit yan na ang ministers are just worthless vessels compared to ginawa kay Jesus Christ. Hindi naman worthless na wala silang kwenta, pero incomparable to the value of the gospel. Parang ang analogy doon, parang ang lalagyan ng diamond na napakamahal, isang putik na jar. Ganun ang pagka-describe doon. So bilang ministers or bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng itaas ang ministers. We're not glorifying Jesus Christ if itataas natin ang ministers. Pangalawa, hindi din natin pwedeng itaas ang mga traditions and mga rituals, no? Kasi minsan tinataas natin ang baptism, tinataas natin ang confirmation, kung ano pang mga ibang mga ceremonies yan. Hindi natin pwedeng itaas yan kay sa work of Jesus Christ. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, it is finished. So kung ano yung nagawa ni Jesus Christ, hindi natin pwedeng dagdagan yan. Kung sinabi niya, if you believe in me, you will have eternal life, yun ang paniniwalaan natin. Hindi natin pwedeng itaas sa ministry, sa mga ministers, hindi natin siya pwedeng itaas sa mga rituals, sa mga liturgy, natin siya pwedeng sa mga seremonya, hindi natin siya pwedeng itaas. Hindi natin siya pwedeng, ang mga iyon ay itataas natin above Christ. Even morality, dito tayo minsan nagkakaproblema kasi akala natin ang ating morality ay nakakaabot yan sa standard ng God at in-integrate natin yung mga batas. So, hindi natin pwedeng itaas yung batas above the redemption na nagawa ni Jesus Christ. Hindi natin nag-glorify si Jesus Christ. If we will put above yung mga morality natin, yung ating righteousness, hindi natin pwedeng ipagpayabag yan. Kaya nga sabi ni Paul doon sa Colossians na yung mga righteousness ko, nakakala ko yun ang mataas,
kilala ko yung si Jesus Christ at ang kanyang righteousness, bali wala yung righteousness ko. So hindi natin pwedeng itaas yung mga righteousness na yan at hindi na natin pwedeng itaas yung mga doctrines natin. Kasi doctrines, although may mga doctrines na good yan, pero kulang yan kasi dapat we must be biblical. Kaya nga minsan doon hindi nagkakaproblema kasi dinidepensahan natin yung doctrine, but hindi natin dinidepensahan yung buong Bible. Kasi ang doctrine, pwede naman yan, correct yan. Kasi ang doctrine kasi, parang ang analogy niyan is parang itong ating mukha, no? Mayroong mata, mayroong ilong, mayroong bibig. Yung doctrine natin ay isa lang yan doon sa mga parts ng ating face, no? Kunyari, nose. Correct yan, dapat mayroon kukwento natin yung nose, na ganito yung nose, pero kung palagi natin ikukwento yung nose na yan, para tayo gumagawa ng caricature na lahat na lang ng ano ay na-emphasize yung ilong, no? O kaya yung buhok. Kailangan natin na biblical. Kaya minsan napakahirap kasi minsan inaatake yung pag nagpe-present tayo ng isang doctrine, inaatake yung doctrine na yan, although biblical yan, inaatake. Sa ating pagdidepensa, nasobrahan tayo sa pagdepensa ng doktrina na yan. So, sa sobra natin pagdepensa, hindi na natin na-emphasize yung ginawa talaga ni Jesus Christ. Na si Jesus Christ lamang ang ating kaligtasan, na siya lamang ang nag-perform ng ating kaligtasan. Dapat maintindihan natin yung atonement, no? Anong ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang righteousness na pinroduce o by obeying all the laws, yung kanyang blood by dying on the cross, nabuhos yung kanyang dugo, yung kanyang pag-akyat sa langit, dapat i-ano natin yan at dapat makafocus yan not on the ministers, not on the rituals, no? Even baptism, hindi natin pwedeng ipagmamayabang yan. Marami man mag-disagree, but hindi natin pwedeng ipagmamayabang yan kasi we're not glorifying Jesus Christ if we add something to His salvation. It is finished na, you cannot add. Even our morality, we cannot add our morality kasi it is finished na. Kaya nga, ang palagi kong illustration dyan, ito yung perfect righteousness ni Jesus Christ. Yung water, pure yan. Tayong gusto natin dahil sa ating kakulangan sa pag-iisip or sa ating gustong magtulong sa ginawa ni Jesus Christ, sabihin natin, lagyan natin ng konting tubig yan. Pero yung nilagay natin ng righteousness, madumi yan. So, all in all, na-destroy na yung, na-dilute na yung purity ng ginawa ni Jesus Christ na righteous. Kaya hindi natin pwedeng dagdagan ng ating righteousness. Although good intention, hindi natin pwedeng dagdagan ang ating righteousness. Even the doctrine, tama man yung doctrine natin, hindi natin pwedeng dagdagan yan. So, kailangan natin pag-iisipan yan. Kailangan natin pag-iisipan. The more na hindi natin pwedeng dagdagan ng revelations. Kausap ako, gano'n. Hindi natin pwedeng dagdagan ng mga revelations na galing lang sa atin kasi hindi yan biblical. Hindi. Kasi itong Bible ay finished work na ito. Wala nang revelations na madadagdag dito. Kailangan natin yan. So, kailangan din natin na i-glorify ng si God sa ating personal na buhay. Paano natin mag-glorify si God sa ating personal na buhay? Una-una, kung hindi pa tayo naniniwala kay Jesus Christ na siya yung ating tagapagligtas at naniniwala sa ating kakayahan lang bilang tao, nakakala natin maliligtas tayo sa ating mga gawa, we're not glorifying God. We are not glorifying Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, ako lang naman ang katotohanan at ang buhay at walang makakapunta sa Ama kundi sa mamagitan ko. At sabi nga sa 5:24, he who believes the word of I'm saying and he believes on sent me has everlasting life and no one shall not come into condemnation or judgment but has passed from death to life. So, kung hindi natin paniniwalaan si Jesus Christ yan, we're not glorifying Jesus Christ. Kung hindi tayo naniniwala na sabihin ni Jesus Christ, I'll give you eternal life and no one can pluck you from, walang makakaalis sa inyo sa aking kamay. If you will not believe on that, hindi natin ginag-glorify si Jesus Christ. No? So, dalawa po sa klase ng tao. Kung hindi pa po tayo naniniwala na kayang, kung ikaw ay unbeliever pa, at sabihin mo, hindi naman kayang iligtas ni Jesus Christ o bayaran ni Jesus Christ yung aking napakalaking kasalanan,
you're not glorifying Jesus Christ at you're not proclaiming the ministry of Holy Spirit. Kasi akala mo hindi kayang bayaran ni Jesus Christ ang inyong mga kasalanan, at akala mo hindi niya kaya in one instance, if you believe on the Lord Jesus Christ talaga at nagsisi ka at nag-trust ka sa Kanya, He can wipe away all your sins and give you the perfect righteousness. Yung mga tao na righteous naman at nag-isip din naman na parang gusto kong dagdagan, mahirap din yan kasi hindi natin gina-glorify ang finished work of Jesus Christ. So sa unbelievers, kailangan natin talaga mag-trust kay Jesus Christ. We have to repent from our sins. Kasi sabi ni Jesus Christ, yung mga sins nyo ang magkapag-hiwalay sa inyo, gustong-gusto nyo pa yung dalhin-dalhin. Although hindi yan ang paglinis nyo, hindi nyo kayang linisin yan, pero dapat meron kayong intention to abandon all your sins and try to follow and make holy, kasi mayroon ding design si Jesus Christ na ginawa ka na niyang holy, separated, at prepare ka na sa good works na kailangan natin gawin. At ang huli po ay dapat natin i-proclaim palagi si Jesus Christ. So sa ating mga believers, dapat din natin pag-aralan ang mga ginawa ni Jesus Christ na siya talaga ang ating kaligtasan. Bilang pagtatapos po, alam po natin ang banal na espiritu ay yan talaga ang parang power talaga sa ating kaligtasan. At hindi natin magagawa ito na kung wala talaga siya. Kaya nga maski gaano tayo kagaling magsalita, gaano tayo kagaling magsalita, gaano kagaling ang ating church, marami tayong, pag walang Holy Spirit, bali wala yan. So we have to believe on the Holy Spirit na nagbibigay siya talaga ng power, and we can do it talaga by praying na yung mga makikinig ay maliligtas, mabuksan ang kanilang puso at isipan, hindi dahil sa ating kagalingan na magsasalita, kundi dahil sa banal na espiritu ang magbubukas sa kanilang puso at isipan. Pag-pray natin, I hope na lahat ng mga taga-church ay mag-pray din at bibigyan tayo ng gabay. Mga kapatid, I hope na yung ating sounds ay maging maayos at pinapanalangin din natin yan na even sa mga susunod ay ng mga views nito ay maging okay din po. So salamat po, at dito po ay pinapakita natin na ang banal na espiritu ay God. He is the third person of the Trinity. He is a person. Meron siyang feeling kasi nag-grieve siya, nag-request siya, at meron siyang part of our salvation plan na siya yung nagre-review sa atin o nagko-convict us of our sin, na tayo makasalanan, ng righteousness ng God ay napakataas at kailangan natin ng righteousness ni Jesus Christ. At alam po natin na already judged na tayo at kailangan natin manalangin na siya po ay talagang siya ang magiging judge sa atin at hindi tayo mag-judge if we believe in Him. Ang pinakahuli talaga, let us glorify Jesus Christ by proclaiming Jesus Christ, and ang pinaka-best talaga na mag-glorify natin si Jesus Christ if we believe in Him. Trust talaga sa Kanya. Kataya natin ang ating kaluluwa, ang ating buhay, ang ating pamilya, itatrust natin sa Kanya. All things na kailangan natin ipa sa Kanya. We will glorify God if we trust Him for our eternal things and for our temporal things. We have to believe on the Lord Jesus Christ and we will be saved. Let us pray, mga partners in tennis. Panginoong Diyos, naming Ama, alam po namin, Lord, na ang banal po na espiritu ang maggagabay sa amin sa pagpapahayag ng mga salita. Patuloy na pinapanalangin, Lord, na mabuksan po ang aming puso at isipan upang maintindihan na kailangan namin i-glorify ang God by believing Him, Jesus Christ, by believing Him, at mag-believe kami sa finished work of Jesus Christ habang siya dito, at pinapanalangin namin ang banal na espiritu ang maggagabay sa amin. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. God bless po.